Maanghang pero masarap. Ganyan kung ilarawan ang isa sa ipinagmamalaking pagkain ng Bicol Region, ang pinangat. At dito sa bayan ng Kamalig sa Albay, isang tao raw ang sikat sa paggawa nito. Sa totoo lang po, ang pinakapuhunan ko ng pagluluto ng paggawa ng pinangat ay 500 piso. That is 1999. Ang presyo po ng niyog noon ay 2 pesos pa lang. Bali po ang gabi na kinukuha ko noon nasa worth 50 pesos. Marami na ka nang magagawa noon. Mura man ang puhunan, matinding sipag raw ang kailangan sa paggawa ng pinangat. Medyo matrabaho po ang paggawa nito. Ang pagsimula mo pa lang hanggang sa pagtapos, talagang kumbaga, dibdiban kumbaga. Dapat maayos, nasa puso mo talaga ang pagtatrabaho para mapasarap natin ang pinangat. Bago pa lutuin ang pinangat, isang mahabang proseso ang pinagdadaanan. Unang inihahanda ang mga nyog na kakayurin para maging gata. Number 1 ay ang nyog. Dapat po yung nyog natin ay talagang maganda yung gata. Kaya naman isang beses itong sinasala para masigurong pino at dekalidad ang gata. Kasabay nito ay ang paghiwa ng sariwang dahon ng gabi, ang isa pang bida ng pinangat. Bukod sa hiniwang dahon ng gabi, gagamitin din bilang pambalot ang buong dahon nito. Isa po sa mga sekreto ng paggawa ng pinangat ay unang-una, dapat malinis po. Dapat yung ricadong nilalagay natin, yung ingredients na tama dun sa ginagawa natin na pinangat. Kaya dapat po yung ingredients, lahat ng ingredients na kailangan ng paggawa ng pinangat, nandun po siya. Kapag handa na ang lahat, pwede nang simulan ng pagluluto. Nandito po yung mga ricado ng pagpinangat. Ito po yung luya, bawang, tapos itong dried fish. Mayroon tayong paminta, bagoong, asin. Siyempre, para mas masarap, meron tayong sili. Yung gabing ginayat natin, ilalagay natin dito. Yan. Lalagyan natin itong bawang. Ito yung luya. Tapos ito yung bagoong. Ito yung paminta. Tapos ito yung kakanggata. Ito ang nasa loob nitong lahat. Isa-isang babalutin ng pinangat bago ito ilagay sa malaking kaldero, kung saan lulutuin ito sa mas marami pang gata na lalong magpapasarap sa pinangat. May lumang paniniwala ang mga taga-Albay na dapat huwag mag-ingay habang nagluluto ng gabi para hindi ito maging makati. Ang myth na ito ay not true dahil ayon kay Dads, ang kati ng gabi ay depende sa klase ng dahon at hindi sa ingay ng nagluluto. Makalipas ang 1.5 oras, kapag sumisimoy na ang nakakagutom na amoy at nanunuot na lasa ng gata, pwede nang hanguin ang pinangat mula sa apoy at isa-isa na itong palalamigin. Bali sa isang araw, pinakababa kong ginagawa ay 300 na piraso. Ang special pinangat ni Kuya Dads, mas masarap daw kung bubudbura ng sili. Ito raw ang tamang paraan ng pagkain ng pinangat. The Bicolano way! Sa halagang 50 pesos kada piraso, dinarayo raw talaga ang Dads pinangat dito sa Kamalig. 500 piso lang, isang full-blown na restaurant na ngayon. Bukod sa gata, sili at sariwang dahon ng gabi, may mahalaga pa raw na sangkap ang masarap na pinangat. Sipag at tiyaga kung gusto po natin maging isang successful na negosyante. Susan, meron akong hamon sa'yo. Kapag nakapagbalot ka ng 3 pinangat sa loob ng 1 minuto, makakatanggap ka ng regalong ngayong Pasko. May ganon? Well, kilala niyo ako, hindi ako basta-basta umaatras sa mga hamon. Challenge accepted, Kuya Dads! Kailangan walang matatapon dito, no? Tama ba pinagagawa ko, ha? Ay, nabutas! Ba't nabutas? Tapos tatalian natin siya ng tanglad. Paano ko siya itatali? Uy, ano ba? Ayan. Pwede na ba ito? Kailangan ano? Ay, hindi na. Teka lang. Mahirap ang gumawa ng pinangat. Ang hirap, pagbubuhol pa lang yung tanglad. Oh, ay, bumuka pa siya. Akala mo, dali-dali lang yung binubuhol mo. Hindi pala. Naku, Kuya Dads, ha? Mahirap, pinawisan ako dun, ha? Paano magnegosyo ng halos walang puhunan? Alam ni Nanay Lily ang sagot dyan. Dahil mga sangkap sa kanyang pinangat, kinukuha lang daw niya sa bakuran. Gaway didi sa amo palibot. Mao nga naisip ni nanay, doon, itreta kaya nga maghimo sini nga pinangag, kay dati nag-uutan kami gaway.
Turay ang katupunan kay iton. Damo man agaway didi sa amo palibot. Oo nga, naisipan na mo nga itong nagaway. Dahil may edad na si Nanay Lilia, ipinamana na niya sa kanyang mga anak at apo ang paggawa ng pinangat. Sa ngayon, madalas niyang katulong ang apo niyang si Leia Grace. Ang dahon ng gabi na gagamitin sa pinangat ni Aling Lilia, kombinasyon ng tuyo at sariwa. Sa ganitong paraan, mas nagiging masarap daw ang pinangat dahil hindi ito masyadong matigas at hindi masyadong malambot kapag naluto. Kasunod na ilalagay ang gata mixture kung saan may halo na itong sibuyas, luyang dilaw, asin at sili. Sa pagbabalot, huwag raw kalilimutan ang lubi o talbos ng nyog. Ito ang magsisilbing tali para hindi maghiwa-hiwalay o masira ang pinangat. Bili ni Aling Lilia, dapat daw ay malakas ang apoy kapag nagluluto ng pinangat para kumulo ang gata hanggang sa itaas. Mythbuster info number 2. May lumang paniniwala na hindi dapat hinahalo ang gabi habang niluluto. Ang impormasyong ito ay true. Dahil kapag nasobrahan ng halo ang pinangat, pwede itong madurog at maghiwa-hiwalay. Doon mga nagtitikang, diri sira mahulog, bisang kungin, kukamba ito. Bisa natubang sa mga tao nga nadiri, o nagtitimaraot, o nanong paman, maging disidido kagunda.